Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At heto, ngayon lang ako naka-vlog kasi kaninang umaga, grabe yung sakit ng ulo ko guys, headache no. Tapos suka ako ng suka. Yung nanay ko, sabi ng nanay ko, eh kasi baka kinain mo yung pagkain ng asawa mo kasi yung asawa ko buntis. Oh, so I'm not feeling well talaga. Tapos makati pa yung lalamunan ko. Tapos some of my audience nagsasabi na, ay Don Mar, mag-gargle ka ng ano raw, mainit na tubig with salt. Oh, ginawa ko yun. Eh, medyo okay-okay na ako. No? Pero ano na lang, medyo inuubo ako. Tapos may konting lagnat. Okay? Pero anyway, patuloy pa rin tayo sa ating vlog. Nasa sasakyan ako ngayon. At heto na nga, no, pag-usapan natin itong patungkol po dito kay Trillanes, no? May bagong balita itong si Trillanes na di umano parang tinatakot ni Trillanes itong si VP Sara na kakasuhan raw itong si Vice President Inday Sara Duterte ng isang grupo, okay? So yan ang ipinakalat ngayong araw na ito dito kay Trillanes. Alamin mamaya kung anong grupo ito na nagpakalat na kakasuhan raw si VP Sara. Ito na naman, walang iba, of course. Patungkol na naman sa walang tigil sa confidential funds. As usual, wala naman silang ibang ibabato ni VP Sara kundi yung confidential funds na yan. At nagagalit na nga yung taong bayan kasi instead na mag-focus tayo dito sa mga anomalya sa flood control projects ng ginawa ng administrasyon na ito, ay maraming mga paraan na i-divert nila, ilihis nila ang usapan patungkol po dito kasi alam naman natin no na si Bongbong Marcos binanggit na ni Zaldico. Si First Lady binanggit na ni Zaldico. Si Sandro Marcos binanggit na ni Zaldico. And of course, si Martin Romualdez binanggit rin ni Zaldico. So, marami tuloy ang mga nag-iisip at nag-analyze, no, especially itong mga political analyst is itong mga ginagawa ngayon, no, na yung patungkol po kay Ramon Revilla, no, yung si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, ngayon naman si VP Sara, ito po ay pang-divert po sa tunay na issue sa bansang ito. At hindi po tayo titigil dyan. Hindi tayo, kaming taong bayan po ay hindi na po kami papayag na ililihis ang issue. Kahit anong sabihin nyo sa confidential funds si VP Sara, wala sa katiting yan sa problema na idinudulot itong administrasyon na ito. Itong malawakang flood control anomaly that billions of pesos, even trillions, no, ang nadidihado dito. So, yun po ang una natin pag-usapan, itong pautot ni Trillanes. Pangalawa na ating pag-uusapan ay eto, si Bongbong Marcos, nagpalabas na naman siya ng video sa kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel na nagre-report siya patungkol dito sa kay Zaldico na yung passport raw ni Zaldico ay uh, parang ano na, binablock na nila yung passport ni Zaldico. Okay? Sabi ko nga sa sarili ko, ano bang nangyari BBM? Ha? Hindi mo trabaho yan na magre-report ka sa taong bayan. So, alam na natin ang motibo ni BBM by doing that. Gusto niya ilihis ang issue, hugas kamay siya. Ire-report niya sa taong bayan na ito nang nangyari, ang passport raw ni Zaldico. Okay, pero anong sinabi ni Zaldico? Sangkot ka, damay ka, BBM. Pero sa ngayon, hindi ka makakasuhan kasi may immunity ka. Kasi presidente ka. Kaya nga, itong ano ni BBM, sitwasyon ni BBM, there will come a time, BBM, na makarma ka rin. Pagdating ng panahon sa 2028, kung sino man ang maging presidente, na I bet na
alam namin na si VP Sara ang magiging presidente niyan, that will be the time na questionin ka patungkol diyan. Sa ngayon hindi pa siguro, no? Kasi sunod-sunuran naman sa iyo, tuta naman sa inyo si Rimulya, di ba? Ito pa, pag-usapan rin natin ay itong political analyst pa rin, no? Itong sa SMNI patungkol po dito sa mga inililihis na issue nga, no? Sa pakinggan natin ang some of the political analysts patungkol po dito. Bakit nangyari ito? Ano ba ang pakay ng administrasyon, okay? So mamaya yan po ang ating itatalakay, okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makakita, makaalam sa problema ng ating bansa ngayon, okay? Let's be aware of the problems na ginawa nitong administrasyon na ito. Okay? Kaya like and share. And sa mga first time lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, consider na i-subscribe itong YouTube channel na ito. Kasi kung nakasubscribe kayo sa akin, updated kayo, no? Lagi kayong updated sa mga bagong balita natin at mga trending na balita. At libre lang ito ha, pindutin nyo ang subscribe button, libre lang yan. Walang bayad yan, okay? So simulan na natin, no? Pakinggan natin itong balita patungkol dito ni Aso na Trillanes na kakasuhan raw ng plunder itong si VP Sara. Ito, panoorin natin. May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Nagsimula raw sa simbahan itong mga grupo na kakasuhan ng plunder si VP Sara. Alam na. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Di ba? Ito yung mga simbahan na sumasali sa rally. Kilala na natin. Ito yung mga simbahan na I think Catholic Church ito ha, na yung mga kumakampi kay Leni Robredo, di ba? Na nakakahiya naman sila kasi namumulitika rin. Di ba? Naalala nyo? Sila ay laging nakikialam sa pamumulitika, pero sila naman, ang dami nilang mga kasalanan sa loob ng simbahan. Di ba? Ibinulgar yan ni former President Duterte. Di ba? Wala silang lusot doon. Kasi ito yung mga simbahan na ibinulgar ni former President Duterte ang mga kalokohan sa loob ng simbahan. Tapos sila ngayon nagagalit. So, ito, gumaganti. Di ba? Hindi ko talaga malubos maisip na merong mga kaparian, kamadrihan na pilit nilang ma-involve sa away politika. 'Di ba? Sabi nga ni former President Duterte dati, hindi na nga kayo kinokolektahan ng tax. Yung mga simbahan na yan, yung mga church organization, hindi lang Katoliko ha, hindi po sila kinokolektahan ng mga tax. Maraming mga pera yan. Ang nakakasakit isipin pa, itong mga simbahan na ito, no, especially, meron silang mga negosyo, yung mga simbahan na yan. Yung iba, nagne-negosyo ng paaralan. It might be high school or elementary, no? Simbahan sila, pero may eskwelahan sila. Nagne-negosyo ng eskwelahan. Siyempre, wala silang tax, no? Ang hindi maintindihan ni former President Duterte dati, bakit ang mahal-mahal ng mga tuition fee nitong mga Catholic Church na mga paaralan. Okay? Sobrang mahal. Akala ko ba, no? Yan nga ang laging kino-compare ni former President Duterte. Lagi niyong binabatikos ang gobyerno, itong mga simbahan.
Pero ang tunay na tumutulong sa taong bayan ay ang gobyerno. Oh, yan ang sabi ni Tatay Digong. Yung mga paaralan ng mga simbahang ito, sobrang mahal. Para lang yan sa mga mayayaman. Yung eskwelahan ninyo. Yung mga pobre nating mga kababayan, hindi nga makapag-aral doon. Di ba? O kung meron mang mga scholarship, natural lang yun. Ang tunay na tumutulong ay yung paaralang pampubliko. Kasi walang pinipili yun eh. Lahat lahat libre yung pag-aaral nila. Kayo, naglilibre ba kayo ng paaralan? Kayong mga Catholic Church. So wala kayong karapatan para husgahan ang mga Duterte. Yun lang masasabi ko dyan. Dahil daw ito sa maanumalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin sobra pong nakakahiya. Kung totoo man itong ipinakalat ni Trillanes, sobra pong nakakahiya itong mga simbahan na ito. Bakit nyo inuuna nakakasuhan si VP Sara? Kung sa tingin ninyo, kasi parehan lang kayo eh. Nagpakitang kung gaano kapakitang tao itong si BBM, ganyan rin kayo mga simbahan, nagpakitang tao rin kayo. Why? Bakit nyo sinisingle out si VP Sara? Kung totoo kayong may malasakit sa bansang ito, bakit uunahin nyo si VP Sara na kakasuhan? Kasuhan nyo muna yung mga congressman na sobrang laki yung kinulimbat na pera sa flood control. Yun ang unahin ninyo. Bilyones po ang ninakaw. Itong si VP Sara, million lang, 125 million. At partida pa dyan, sabi pa ng COA, malinis si VP Sara. Kayo nga lang ang nag-create ng mga piatos-piatos na yan eh. Diba? Nasaan ang hustisya dito? Kakasuhan nyo si VP Sara pero hindi nyo kinakasuhan itong nabanggit ni Zaldico, si BBM, si Martin Romualdez, si Sandro Marcos. Bakit? Halik rin kayo? Halik-tae rin kayo ng administrasyon? Yan na. Nagtatanong ako sa inyo mga simbahan. Kung totoo mang sinabi ni Trillanes ito. Trillanes, posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Inakusahan pa nilang nakaw na yaman ni VP Sara Kakapal ng mga mukha nitong mga taong to. Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Paano itong ombudsman na ito, itong si Rimulya, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Instead na ito ay independent, hindi sana kumakampi ito ng mga away politika, ginamit rin ninyo. Kasi alam man nila ni Trillanes ito na kapag magpatulong sila sa ombudsman, magsanib puwersa na ang mga dilawan at itong loyalista. Siyempre si Rimulya, halik sa tae rin yan ni BBM. Diba? So, pagtutulungan talaga nila si VP Sara. Obvious na yan eh. Diba? So ako, bilang isang vlogger, bakit tayo nagbabalita dito? Lagi kong inuulit dito sa vlog ko dito sa mga nanonood ngayon. Huwag kayong magpadala dito sa mga propaganda nila. Mag-file yan ng impeachment. Ano yan? Binabasa na natin yan. Mayroong mangyaring filing of impeachment again. Maraming kakaso kay VP Sara. Kasi para magmukhang madumi na naman si VP Sara. Kaya sabi ko sa aking mga audience dito sa Donmar TV, wag kayong magpadala. Stay put lang kayo Be loyal to VP Sara. Kung ano yung nakikita niyo in front of VP Sara, yun.
Huwag kayong maniniwala doon sa mga taong pilit nilang dinumihan itong Vice President. Yun ang maipapayo ko dyan, ha? Oh. Kita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi di naman negosyante. Bilyon-bilyon raw ang ninakaw. Actually, no, sa pag-aakusa nito ni Trillanes, pwede kang kakasuhan ni VP Sara niyan. I-prove mo yan, Trillanes. I-prove mo. Nakakatawa nga yung akusasyon mo na bilyon-bilyon ang ninakaw ni VP Sara. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Patunayan mo na totoo yan, Trillanes, kasi wala nang naniniwala sa'yo. Yan, o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis. Ang sa akin lang, madaling sabihin, madaling mag-aakusa, patunayan nyo. Kasi kung hindi nyo mapatunayan yan, that's as good as political nagalawan. Okay? So walang naniniwala sa iyo, Trillanes, kahit anong sasabihin mo. Eto, punta naman tayo dito kay BBM. Na marami po ang natatawa dito sa video na ito kasi nagmukhang nag-ala reporter. Hindi naman trabaho ng presidente na magre-report ka sa mga galaw ng administrasyon o galaw ng kung itong sa DOJ, itong sa ombudsman, o kung ano mang ginagawa ang mga ahensya ng gobyerno. Hindi po trabaho ng presidente na magre-report. Ang trabaho po ng presidente ay yung magtrabaho ka kung paano mo ipalalago yung ekonomiya ng bayan, kung paano mo yung mga saan ka kukuha ng pera sa infrastructures, anong mga plano ninyo, ano ang mga solusyon ninyo sa mga ahensya ng gobyerno. Yun ang dapat yung atupagin. Hindi mo trabaho ang makichismis, BBM, na magre-report ka na, ito na yung ginawa namin kay Zaldico. Halatang halata ka na hugas kamay ka kasi binanggit ka ni Zaldico. Ang taong bayan, BBM, sa totoo lang, no? Meron pa sigurong naniniwala sa iyo, pero halos siguro lahat ng taong bayan, BBM, ay hindi na naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Kaya nga sabi ko, watch out ka lang sa 2028. Kasi babalikan ka talaga sa taong bayan sa mga nabanggit ni Zaldico. Ito na, tingnan nyo gaano ito nakakatawa itong ginawa niya. Play. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. Pwede man si Auntie Claire Castro ang magsabi niyan, BBM. Bakit ikaw pa talaga? Balita ko po sa inyo na ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati yung PNP. In-instructionan ko na. Laging siya, di ba? Kuna. Credit grabber eh. Hindi ikaw ang nagtatrabaho. Hanggang report ka lang, BBM. Sa totoo niyan, hindi man ikaw ang nagtrabaho niyan. Credit grabber ka. Kagaya ng nangyari sa Bukana Bridge. Inangkin mo. Hindi man lang nagpapasalamat ng yung heartily na sa China. Wala ka. Yan ang kaibahan ninyo ni former President Duterte. Nakikita ng taong bayan na wala kang silbi na pagka-leader. Tapos ngayon, sinabihan ko na. Anong sinabihan ko na? Wala kang ginagawa. Buti na lang na tinabaho yan ng ahensya ng gobyerno, yung passport ni Zaldico. Tapos nagre-report ka ngayon. Hindi mo trabaho yan, BBM. Na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa, at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya.
nang nag-report siya dito patungkol kay Diskaya, alam na namin yan. Ni-report na ng media yan. Oh, papapel ka para sabihin ng taong bayan, ha, si BBM, concerned talaga sa corruption, siya talaga ang nag-report. Sorry, Mr. President, ha, pero pinagtatawanan ka sa ginagawa mo, sa totoo lang. Na siya ng NBI, inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw po. So, yan po ang report niya. Ako ito yung nakikita ko sa sinabi niya. Sobrang halata si BBM na ito yung paraan niya para mapakita niya sa taong bayan na siya raw ang pinakaunang concern dito sa korupsyon. Para sasabihin ng taong bayan na si BBM hindi talaga siya involved sa korupsyon kasi siya naman ang nagre-report. Mr. President, hindi po yan ang basihan ng tao kung ikaw ba po'y matino o hindi. Diba? Ang gusto, mas mabuti na lang, Mr. President, na ito yung gawin mo. Ire-report mo na lang yung akusasyon ni Zaldico. Kung example, sinabi ni Zaldico na ganito po kalaki ang pera na in-insert ni BBM. Patunayan mo. You have all the resources. Pwede man na mag-video ka with all the visual aids, no? Or visual, LED wall ba? Na ipakita mo na, ito yung akusasyon ni Zaldico, na ganito, ganyan, ganyan. Hindi po totoo yan kasi ganito po, ganyan, ganyan, ganyan. Ganon sana ang i-report mo. Pero kung sasabihin mo lang na kinansila ko yung passport ni Zaldico, sa tingin mo, ang taong bayan, magugustuhan nila yan. Sa pagkakansila sa passport ni Zaldico, sa tingin nyo, nabawi na natin yung bilyon-bilyon na pera? I-explain mo sa taong bayan. Kasi sabi ni Zaldico, si Sandro Marcos, si Liza Marcos, si Martin Romualdez at ikaw, meron kayong mga in-insert. Sabi ni Zaldico, nagnakaw kayo ng pera. Yun ang i-report mo sa taong bayan kung bakit hindi totoo ang mga sinasabi ni Zaldico. Kasi alam ko naman yung anak mo, yung asawa mo, at yung pinsan mo, hindi man yan talaga, hindi man yan totohanin ng ICI. Kasi ikaw yung nag-create sa ICI. Bakit mahirap i-explain BBM? Kasi kasi kung totoo na hindi kayo nagnakaw ng pera ng kaba ng bayan, ng yung asawa mo, anak mo, pinsan mo, at ikaw, kung hindi totoo yan, matagal na sanang nag-explain ka. Na heto yung explanation dyan, ganyan, ganyan. Di ba? Kagaya ba ni VP Sara at ni former President Duterte, kapag inaakusahan sila na nagnakaw ng pera, wala namang iba, si Trillanes lang naman ang laging nag-aakusa dito sa mga Duterte. Ine-explain yan dati ni yung Talk to the People, di ba? Sa every night with former President Duterte. Very transparent ka yung meeting ng mga secretaries ng ahensya ng gobyerno may question and answer doon. Anong ginagawa? Natrabaho na ba itong mga ganyan? 'Di ba? 'Yun sana ang gagawin mo. Magpapakita ka ng video. Ilang minuto ito? 1 minute or halos 2 minutes lang na ire-report mo na nakansela yung passport ni Zaldico? May makukuha ba kami diyan? Ano makukuha namin diyan?
kahit i-cancel nyo pa ng 10 beses yung passport ni Zaldico, kung hindi yan magpapakita, hindi talaga yan magpapakita. Tapos ngayon, kung maibalik nyo na yan sa sa Pilipinas, sa tingin nyo, nakuha na yung pera? Hindi pa rin. Imbestigahan pa rin yan. So, itong ginagawa mo ngayon, very useless. Sobrang useless talaga. Okay? So, yan ang nakikita ko sa paghuhugas kamay niya. Sa tingin ko, naghuhugas kamay siya. Kasi hindi naman niya tinodong in-explain eh. At heto pa, pakinggan natin itong itong in-interview ni Admar of the SMNI na paglilihis sa mga issue sa flood control anomaly, sa mga sinabi ni Zaldico na si VP Sara ang kanilang binabanatan. Heto, panoorin po natin at pakinggan. Umugong Prof, ito pong pagbuhay muli ng impeachment. In fact, naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol po dito, at may nabanggit siya as per, kino-quote niya itong si Senadora Chis Escudero, Congressman Toby Tiangco, na kapalit nga nitong impeachment ay itong budget appropriation po. Ano pong masasabi nyo ukol nga po dito, Prof? Ito ba'y maganda pang hakbang laban sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte or masama sa kanila? Well, basically, ang katotohanan po nito, yung napipinto na naman na pag-file nila ng impeachment is something that I think the camp of the Vice President is already expecting, and I believe hindi sila titigil dito sa kanilang agenda, basically, to file the impeachment, because the impeachment is the only way by which they could derail the Vice President from eventually becoming the President in 2028. Correct. And yun nga, binabalik tanawan ni VP Sara yung nagdaan na impeachment complaint sa kanya, and maliwanag naman, and I think this is already known to the public how it was orchestrated, especially in the lower house. At ito talaga naman kinumpas ni former Speaker Martin Romualdez, at syempre sinang-ayunan ng mayorya ng mga kongresista para ma-file nga ito laban sa ating ikalawang Pangulo. At it turned out that there were lapses and there were technical sabihin na nating oversight dito sa pagpa-file ng impeachment. That's why the Supreme Court ruled in favor of the Vice President. But I think it will not stop them from doing the same thing. Although, what I'm seeing right now is that medyo iba yung dynamics, noong 2025 when they filed it, tsaka noong 2024 when they first initiated it, sa ngayon, dahil unang-una, iba na yung leadership dito sa lower house, and then siguro titignan din natin dito yung epekto nung pagkawala at saka pagkakaroon nitong yung pagkakabunyag nitong flood control scandal, because the way I see it, the reason why Martin Romualdez really wanted VP Sara out of the picture is because during that time he was really serious about pursuing a presidential bid. And so lahat ng kanyang kinakailangan gawin para nga masiguro na si Sara mawawala sa landas niya, na directly maaring humadlang sa kanya, ginawa niya. Plus yung fact na talagang kinailangan nilang nakawin yung malaking pondo ng bayan para gagamitin nila talaga ito para sa 2028 election. So I think yung area na yon medyo nawala na ngayon because of the flood control scandal, and maybe this is something na hindi rin na
nakita, no, ni Martin Romualdez, that eventually happened. And so I think the congressmen right now may be thinking twice or even more before they again sign this petition, ano. Notwithstanding the fact na kagaya nga na binabanggit ni VP Sara, that the previous impeachment complaint was actually signed not by virtue of principles but because there was a price, no, that merong price tag, no. So dito kitang-kita yung tapang ng ating ikalawang pangulo para talaga sabihin yung mga bagay-bagay na nasa subconscious naman ng maraming Pilipino. And I think right now it's becoming clear, no, to her that the opposition hindi titigil, ano, sa kanilang natitintong pag-file na naman ng panibagong impeachment. Most likely, I'm almost 100% that this will happen this February. Opo. Prof, ito po, kakagatin pa ba ito ng taong bayan? Kumbaga may mga parang kasi kumbaga nitong mga nakalipas na buwan, no? Nang mapag-uusapan ito, ang dami nilang ipinupukol, or na-establish na ba na ito'y talagang away sa politically motivated, and at the same time na-establish na ba sa kaisipan ng mga tao, ano lang yan, hindi na yan para sa bansa natin, kundi ayaw lang talaga ng mga Marcos sa mga Duterte kasi ito yung pangunahing mga kritiko, and kung i-connect din natin sa messaging nila, sa mga sa communications nila na panay-sisi sa mga Duterte. And to the point na once na ito'y ma-establish, ito ba'y magiging masama ang lasa sa kanila sa harap ng taong bayan po? Well, yun nga kasi, kung titingnan po natin, ano, ibang-iba yung complexion nung unang na-file tong impeachment sa ngayon. No? Dahil nga dito sa sumabog na flood control scandal at yung mga testimonya na nagtuturo mismo sa Pangulo, at kahit na paulit-ulit itong itanggi ng Malacanang, hindi natin mayaalis na yung accountability at saka yung liability is nasa kanila talaga. And so what I'm trying to say is that ito kasi itong impeachment na final sa kanya about the 125 million confidential funds. Niliwanag na naman to ng COA, hindi ko nga lang maintindihan kung makitid ba talaga ang pag-iisip nila o ayaw lang talaga nilang i-absorb, no, yung binabanggit ng COA regarding the notices of what do you call this, yung hindi nga yung sinasabi na paper issue lang naman yung binabanggit doon talaga ng COA, and that the office of the Vice President was actually given a very good standing, for 3 consecutive years, no. And kung talagang magfa-file ang COA, no, na talaga nakita nila na may irregularity, then they could have done that, no, a long time ago, but they did not, no. So mutin academic na talagang yung sinasabi nilang confidential funds na to, kung talagang meron man, siguro mahalaga na yung COA mismo ang nag-flag sa ating ikalawang Pangulo. Pangalawa, ito naman ay kayang-kayang sagutin ng legal team ng ating Vice President if in case the impeachment will proceed. Actually, sa totoo lang, ang mga kritiko ni VP Sara lamang ang nagpapalaki na hindi nasasagot ni VP Sara ang confidential funds, hindi pa raw niya nasasagot, hindi raw makapag-explain dito sa piatos-piatos, when in fact, mismo ang COA na ang nagsabi na these are all answered already by VP Sara. At kung gustuhin man ni VP Sara na i-explain ito lahat in front of the kung sa impeachment, di ba? Sabi pa nga ni VP Sara, naghahanda siya, nagpre-prepare siya, gusto niya bloodbath ang debate para lang ma-explain niya itong confidential funds na ito.
Pero hindi po nangyari because sa Supreme Court pa lang hindi na umabot. Hindi na nakapasa. Kasi halatang halata yung sa House of Representatives, meron pong involvement ng pamumulitika. At if the Supreme Court will parang may nakita sila na political na away ito, hindi talaga yan uubra. Hindi talaga uusad ang impeachment trial. Nagagalit sila doon eh. And very obvious naman, in-explain naman yan ng Supreme Court. So wala nang magagawa si VP Sara dyan kung gugustuhin man niyang mag-explain, pero hindi niya ma-explain kasi hindi natuloy ang impeachment trial. Kasalanan ba niya na hindi man niya kasalanan yan? 'Di ba? Wala pa din kayong lusot, 'di ba? So what I'm trying to say right now is that, like I said, the complexity is totally different. Kasi ngayon, yung 125 million is being dwarfed by the billions and billions of pesos, even trillions in total. And we're only talking about the flood control, no? Of a particular department. What if isama pa natin dito yung iba't iba pong mga issues na hindi maipaliwanag ng ating gobyerno, like correct, yung gold na kung ilang tonelada na binenta, hindi correct, natin alam kung saan napunta. Yung Maharlika Investment Fund, hindi natin alam kung saan nasaan na. Yung ating galaw na ekonomiya ngayon is really in a very very bad shape. Hindi rin nila magawa ng solution. And lahat ng ito na nangyayari ngayon, especially the corruption, the scandal, lahat ng ito kasi ang balik ay sa Malacanang talaga. No? It's really geared towards the president. So whatever attack they may be having on the vice president at the moment, I think kumbaga ilang beses yung balik sa kanila. Kasi nga yung gravity tsaka yung magnitude ng issue na meron tayo ngayon. So if you're asking me kung ito ba ay tatangkilikin pa ng taong bayan, siguro parang ang attention ang focus ng mga kababayan natin ngayon is really to know the mastermind and the culprits behind the billions of pesos stolen, especially dito sa flood control na scandal na to. Correct. At hindi na itong 125 million confidential funds ng ating ikalimang Pangulo. No? Kumbaga parang naumay na sila dito sa issue na to, and I think they want to move on from this issue to the bigger picture, which is of course the flood. Ito yun. Ang taong bayan po ay napaghalataan na nasa peak na tayo sa issue flood control anomaly na ninakaw ng mga kongresista, contractors at kasangkot ng ilang mga DPWH na mga trabahante, di ba? Ngayon, ang gusto ng taong bayan, mapanagot itong mga kongresista na ito kasi binoto ito ng taong bayan Sila yung pinaka held liable sa skandal na ito. Pero look at what happened now. Instead na dito tayo magfo-focus sa mga kongresista that are involved in this flood control, tingnan nyo, anong pangalan ang lumabas? Nasa Senado. Si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Ramon Revilla. No, si Ramon Revilla, malaki rin yung si Ramon Revilla, very vulnerable kasi no? Tapos sino pa? Si Marcoleta nga, may bago silang reklamo kay Marcoleta. Si Bato, gusto nilang hulihin si Bato through the ICC. Kita nyo yung pattern? Obvious yung pattern. Ito yung mga tao na kakampi ni VP Sara kung ano man ang mangyari. Pero itong mga kumakampi kay VP Sara, sila yung mga dinidihado ngayon ng administrasyon. Diba? Kasi wala nang kakampi si VP Sara sa Senado. Uubusin nila, di ko nga alam maraming nagsasabi, baka si Bongo na naman ang susunod dyan pagkatapos ni Bato. Diba? Hindi na makagalaw. But siguro, sa tingin nila, matatakot itong si Chis Escudero, si Jinggoy at si Ang tanong, bakit raw nasali itong si Ramon
Bong Revilla Jr. Bong Ramon Revilla Jr. Bakit raw nasali? Heto raw ang storya niyan. Si Rimulya, no? Kaaway yan sila ng mga Revilla sa Cavite. Yun ang usapan diyan. Kaya raw sinali na itong si Ramon Revilla, no? Ramon Bong Revilla, yan. Dito ko sa pangalan eh. Dami kasi mga bong. Sinali raw yan kasi doon raw sa Cavite. Yun ang pagkakaalam ko ha. Kasi nakikita ko lang ito sa mga comments at sa mga post eh. Ito raw si Ramon Revilla, itong mga Revilla at Rimulya, magkaaway yan sa politika doon sa Cavite. At hindi na raw manalo-nalo, no? Kasi ano tawag dito? Sira na yung pangalan ng mga Rimulya doon sa Cavite. Yan raw yung mga balita diyan. Kasi hindi na mananalo ang mga Rimulya sa mga Revilla diyan sa Cavite. Kaya ngayon sinali itong si Ramon Bong Revilla para siraan ng siraan. Pero ewan ko lang ha, kasi alam yan ng mga taga Cavite na nasali raw itong si Ramon Bong Revilla sa flood control scandal. Kasi para sa 2028, no, masira rin ang pangalan ng mga Revilla doon sa Cavite. Yun raw yung usapan yan. Ewan ko na lang ha kung gaano yan katotoo, pero yun ang usap-usapan sa mga taga Cavite. Kasi maraming nagtataka, Don Mar. Bakit nasali kasi alam niyo naman itong si Jenggoy Estrada, itong si Ramon Bong Revilla ay dati na itong nakulong sila, no? Tapos absuelto na sila, na case nanalo sila sa kaso. Meaning to say, napawalang sala sila. So irespeto natin 'yon. Pero ang ginawa nila, tinitake advantage nila 'yon. Kasi may kaso ito dati, so maniniwala ang tao dito. Madumi pala itong si Jinggoy at si Revilla. Ganun ang gusto nilang ipa-inject sa atin. Yun raw yung Kaya kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV ha, tayo naman po ay nagbabalita kung ano yung katotohanan. Kung hindi tayo sure kung sinong may kasalanan o hindi, lagi ko naman pina-analyze sa inyo taong bayan kung ano ba talaga, ano ang sa analysis ninyo. Kasi bawat isa sa atin ay may sarili tayong pananaw, opinion sa mga bagay-bagay. Kayo nang humusga. I am giving all the angles na gusto nyong i-analyze. Ilatag nyo ang inyong opinion patungkol dito sa mga issues na ito. Ano sa tingin ninyo? No? Nililihis pa ng gobyernong Marcos para mabura sa isipan ng taong bayan ang flood control anomaly? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang inyong mga argumento sa comment section. Okay? Guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito sa Don Mar TV, if nagugustuhan nyo ang vlog natin, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa ating mga balita. Libre lang ang mag-subscribe. Pindutin nyo lang yung subscribe button na yan at updated na kayo. Okay? So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.